Okay ba yung audio ko? Just press 1 po kung okay yung ating audio. Kasi kailangan malinaw na marinig nyo itong ating pag-uusapan ngayong gabi. Watching from Malaysia, shoutout po sa inyo dyan. Yes. Wala nang paligoy-ligoy. Okay lang po may paligoy-ligoy. Mamaya, direct to the point tayo. Sabi ko naman po sa inyo, hinihintay lang natin yung iba. Para hindi po kami magpaulit-ulit at sabay-sabay na po tayo makapanood. Yan. Okay. Kita hindi ko mabasa dito yung ating mga... Wala akong makikita comment dito sa akin na to. Ano dito? Shoutout sa mga taga-Chaong Quezon, of course, sa lahat ng sa buong Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga anti-kulaong. In short, mga anti-kulaong, ito na hinihintay natin na talagang napakatagal na panahon. Talagang si Norman Mangusin ay nawawala. Good evening everyone. Shoutout the Kings, of course, for your company. Yes, JC, napaka-pogi mo. Sino yun? Sir Yuli, nandiyan na Sir Yuli, nandiyan na si Mighty Manong, nandiyan si Macmac Pablo. Eto na, dumadami na. Of course, siyempre, kagaya ng pinangako sa inyo, is already 8 o'clock. Okay, let's start. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the live. Here's sa The Kings TV, live here in Davao. So, ito na nga. Dapat po, kahapon kami pupunta ng General Santos to file the case against Norman Mangusin. So, hindi na po kami pumunta ron kasi napakadelikado. Since naisip naman namin na meron na pong kaso si Norman Mangusin sa General Santos, so igigiveaway na natin yon. At siyempre, nais kong tawagin ang aking isang kasama kung bakit ako naririto sa Davao, kung paano kami nagsimula. Paano ba nagsimula ito? From CICC to Manila City Hall, to Davao, hindi ko naman po ito kayang gawin mag-isa. Lalo-lalo na, kailangan ko po dito talaga na may makakasama at makakatulong. Ladies and gentlemen, tawagin ko po ang partner ko rito. Palakpakan po natin, John Lloyd Cruz. Yeah! John Lloyd! Pasok ka, John Lloyd. John, Ladies and gentlemen, JC in the house. Yan. yeah. Just press 1 po, JC. Press 1 kung naintindihan yung sinasabi ni JC. Press 1. Mic check, naiintindihan niyo po ba ako? Just press 1 kung press naintindihan one ni po. JC. Yan, tapos Yeah. magkikwentuhan tayo Yeah. mga po. Yan. Yan. Okay. Thank you so much. Okay na po yan. Maraming salamat. Okay. JC. Oh. Ngayon pa lang ibumabati na ako ng congratulations. Actually, kinukwento ko nga sa kanila pare na simula first day natin sa CICC, together with Attorney Aboy, at tinuruan tayo kung paano dapat natin gawin. Tapos nag-file kami ng case at nagpunta kami ng Manila City Hall para makumpleto po yung aming dokumento. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagpapile ng kaso ay dapat po konkreto at punong-puno ng sustansya at dokumento. So nagawa na po namin. So nandito naman kami sa Davao. Hanggang dito po sa Davao, kami po ay nag-file din ng case. Ayun, kasi yung ginawa namin the case. Yan. Siya sa social media. Ako sa likod lang. Lagi naman ganun eh. Underground, parang nag-iingay si The King sa social media. Ako yung tumatrabaho sa ilalim. yan. Laging behind the scene lang. Di ba? Behind the scene lang lagi si JC. Pero, pinakamalaking bagay po talaga si JC. Kasi actually, si JC talaga po, yung may mga contact dito sa ating mga kailangan na tao. Kaya ako A little bit closer sa mic. A little bit closer daw sa mic. Yan, okay. Lakasan mo, JC. Yun. Yan. Kaya ako may payo kay Norman. Sigurado ako haharapin mo lahat to. Dalawa lang ang anuhin mo. Dalawa lang ang kakalagyan mo. Kulungan o wag mo na. Okay. Pumasok na tayo dito sa ating topic, Norman plus 8. Bakit nga ba merong Norman plus 8? Siyempre, pag tayo nagluto ng adobo, bukod sa karne, meron sibuyas, bawang, paminta, laurel, toyo, suka, at kung ano-ano pa. Para mabuo po itong tinatawag na kaso. At ang isinampa po namin kaso ay syndicated estafa. No bail. Syndicated estafa, wala pong bail. Wala na po dito yung choice si Kulaong, kundi harapin niya to. Marami pong kaso si Kulaong. Hindi lang naman po itong aming ipinasa.
Marami pong naging kaso yan kay Makagago, kay MG, at sa iba pa. Pero ang amin pong ipinail is syndicated estafa. No bail po ito. Iiyak ka, bata. Iiyak ka dito, Norman. At alam mo kung bakit ka iiyak? Eto na. Ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan kung bakit kami ni JC, kahit papaano po ay Walang uwian doon. walang uwian. From day one, kami ni JC, from day one, magkasama na kami. From Manila City Hall to CICC to Davao, kahit saan kami magpunta, pag-aasikaso ng papeles, kausapin ng mga tao. Siyempre, may umuwi. Oh. Gusto ko nang umuwi. May umuwi. May umuwi po na talagang isa na talagang ito ay talagang sobrang nasaktan sa kanyang naging experience kay Norman Mangusin. And of course, alam ko pong napanood nyo siya. Napanood nyo yung kanyang istorya, napanood nyo yung kanyang promise. Ito yung matindi, JC. Oo. Kasi itong taong ito, nag-promise na babalik siya dito sa Pilipinas this coming June Yun. para mag-file ng kaso kay Norman Mangusin. So, hindi na natin patatagalin. Ladies and gentlemen, the one and only, ang kauna-unahang OFW na umuwi para pag-aksaya ng panahon, pagbuhusan ng oras panahon, at gastos na rin. Magastos talaga eh. Palapakan po natin ang mami nating lahat. Mami, Karen Whitmore. Yeah. eto na. Tapos ka dito, Norma. Hi guys, narinig niyo ako? Yeah, mami. How are you today? I'm good. Feel relieved. Guys, do you remember? Way back few months ago, na-interview ako ni MG. Diba? Sabi ko sa iyo, Kulaong, yung mga ano mo, alipuris mo. Sabi ko, bigyan kita ng June. Pag hindi kita marinig, wala sa alipuris mo marinig ko, talagang babalik talaga ako. Sasampahan ko kayo lahat ng kaso. Ito na talaga. See? You think I'm joking? No, Yes. no. So actually, si Mami Karen isa tumawag sa amin ni JC na wala po nakakaalam nito. For security reason, kailangan po niya kasing kailangan namin lakarin ang kasong ito na walang nakakaalam na siya po ay umuwi ng Pilipinas. Alam niyo naman ang kalaban natin, medyo Correct. traidor. So, si Mami, andito kami ni JC para suportahan, alagaan siya. Sabi naman namin sa inyo, lahat po na gustong umuwi at gustong magpatulong sa amin, anytime po kami para sa katotohanan. Correct. So, Mami, anong experience mo naman dito sa ating mga nilakad na ikinaso? It is not easy, guys. I'm telling you, it's not easy at all. You had to pick your time to come to Philippines. First of all, you have to have a gut, and also you have to have a good communication. Yeah. It's like these two guys. My God, I'm really thankful to these two guys. Without them, I Lapit cannot mo. do Yeah. this. I cannot do this without them. From day one, from June 1st until now, I'm really thankful for you guys. Yeah. You're Thank you most so welcome, much. Mami. Kasi Thank you, Jason. katulad ko po, ako, hindi lang si Mami ang nagsampa ng kaso, pati po ako nagsampa ng kaso. Ha? Mga ano lang, kasi may nagtatanong kung naisampa ko Siyempre, naisampa ko po yung aking kaso. Pero yung akin, bailable. Kasi, kung natatandaan nyo, lalo-lalo na doon sa mga nagko-comment, Romy, dugas bigas, yung bigas pinagbili ko, ibinenta ko, dyan po siya may kaso. Kaya mag-ingat po doon sa mga nagsasabing Romy, dugas bigas, baka madamay kayo. Ha? Umiwas na kayo dyan. So may kaso na po si Norman para dyan sa paninira sa akin at pananakot sa akin, bailable yun sa akin. Pero yung kay Mami Whitmore at sa kanyang mga kasama, mamaya po namin sasabihin. No, no bail. Partial muna. Siguro mga 5 muna sabihin natin. Yeah, sabihin muna natin yung, hindi, wag mo na 5. 5 muna. Kasama sa magbigay muna tayo ng 2. Yung nagaganyan. Okay, ibibigay na po namin sa inyo ang ilan sa mga nakasama sa top 8. 5 muna. Do you want me to... Ay, hindi, wag na natin sabihin dong batalan. Oh. Wala namang maniniwala pag sinabi. Wala namang maniniwala pag sinabing dong batalan agad, di ba? Saka Yama, wag na. At saka Yama? Oo, wag na natin banggitin si Yama. We'll see. Oo, kasi
Kapag Yeah. sinabi mong may dong batalan, it takes two to tango. Correct. Kasi mami, sabi nga ni Atty. Aboy, kung walang dong batalan, walang Norman. Kung walang Norman, walang dong batalan. Precisely. So si Dong Batalan po ang number 1, siya po ang nasa top 1. Oh, congratulations! ha? Congratulations, Sedong. Yan na. Ito na. Ta-ta-ta-tan, tan, tan, ta-ta-ta-tan, ta-tan. And for the top 2, ang nag-isa, ang balyena ng bayan, Yamatan! Tan, tan! Ta-ta-ta-tan, tan, tan, ta-ta-ta-tan, ta-tan. And now, ladies and gentlemen, for the top 3 of the Norman plus 8 is Beno! Tan, tan. Sorry, Beno. Ta-ta-tan, tan, tan, ta-ta-ta-tan, ta-tan. Top 3 na. Ito na yung top 4. Eto na. Ikaw na mag-announce ito. Dating kaibigan mo to. Sorry pare pero wala akong magagawa. Sorry, Bon. It's Bon. It's Bon. Kilala nyo naman si Bon. Tan, tan. Ta-ta-ta-tan, tan, tan, ta-ta-ta-tan, ta-tan. Okay. Ito na yung isa. Itong isa na to, nakasama sa top 8, ito po sana, akala namin nung una, talagang gustong magbagot, gustong makatulong. Muntik na itong ma-interview ni MG. Muntik na itong ma-interview ni MG. Akala namin lalabas. Sabi namin, sige, pag lumabas ka, bati-bati na tayo. So, naguhugas ka ng kasalanan, natulungan mo kami. Pero hindi. Matigas ang ulo mo, kaya ikaw ay kasama. Ladies and gentlemen, top 4 na tayo. Ang na. At top 5 natin is Limor Creation. Tan, tan, ta-ta-ta-tan, tan, tan, ta-ta-ta-tan, ta-tan. Mamaya ko sasagutin yan. Top 6. Isa pa? Isa pa. Ikaw na. Wigwitan ako eh. Yung ex ni? Yung ex ni Kulaong. Yay! Walang iba kundi si Taga-Japan. taga-Japan. Now, you know what, Umen? You know who she is? Yeah. I don't want to mention her name. Oh, hindi na natin mention ang name. She has playing a very good, Yeah. a big, Hindi na po muna natin tatanggap, i-mention itong Pangalan. tatlong natitira. Very ano po kasi nasa abroad po ito. yung dalawa lang nasa abroad, yung isa nandito sa Yeah, Pilipinas. confidential pa po itong tatlo. Pero itong top 5, inuulit ko, Dong Batalan, Yamatan, Beno, si Bon, at saka si Limor Creation. Yan. Ex ni- Okay. So, yun po. Kulaong. May Nasa tatlo Japan. pong natitira. Hindi po muna natin i-mention itong tatlong tao na to. Sila po ay medyo nasa confidential pa. Confidential file pa sila. Yeah. At although kasama na naman sila, hindi lang po namin muna pwedeng sabihin nyo sa inyo kung sino yung tatlo. Malamang po doon sa iba na sinasabi na kami po yung nakikisawsaw, ito pong tatlong ito ay that was 2007, 21. 2020, 2021, kasama na namin ito. Kaya kilala namin itong mga ito. Marahil yung iba hindi nyo po ito kilala. Okay, may nagtatanong dito, bakit daw hindi kasama si Casper? Okay, ganito po yan. Ang nakapile po kay Mami is yung mga nanloko sa kanya. Correct. Nanloko sa kanya about sa pera. Yes. Nung panahon pong yon, wala pa naman po dito si Casper. Correct. Wala pa si Casper. Kaya hindi po siya nakasama. At may nag-mention din dito, ang tungkol naman din yan kailangan nyo kung sino? O si Mang Kanor, si Alex Pabela. Bakit daw hindi namin isama sa kaso si Alex Pabela? Actually, mga kasama, sabi ko nga, yung pong kaso na sinampa po namin, tungkol po ito sa pera, sa panloloko kay Mami Karen Whitmore. Wala naman tayong pwedeng ikaso tungkol sa panloloko ni Alex Pabela. Wala lang siyang ginagawa, kundi mang-asar din, suportahan kay Norman. Pero, ito po ang good news. Alex Pabela is siya po ang gumawa ng kanyang hukay. Alam niyo po kung bakit. May mga nakausap na po kami matataas na tao ng ating mga kapatid na Muslim. Sila na po ang bahala. Sila na po ang magtatrabaho ng legal. Legal po nilang gagawin para kay Alex Pabela. So, some information of Alex Pabela ay ng kapatid natin mga Muslim na taga-Bern
na nakausap namin, si Sir Yulin po ang mag-update sa inyo. Yan. So, doon po sa nagtatanong ha, bakit po hindi kasama si Alex Pabela ha? Hindi po natin pwedeng kasuhan kasi sabi ko nga, wala namang nilokong pera, wala mang hiningi. At wala pa po sila sa sirkulasyon nung panahon na niloko nila. Yan. So, Mami, ito naman ang ano naman masasabi mo sa mga OFW na katulad mo, alam mo na humahanga po kay Mami Karen. Alam niyo kung bakit? Guys, don't be scared. If Yeah. you're like me, I know it's hard life in abroad. You work hard for your money, and yeah, you have a good heart like me. I idolize this person. I thought he was real. He was genuinely care for the people during pandemic, but I was really disappointed because he was not real at all. He just used a Marcos name to basically scam people. But if one of you guys, OFW or Filipino who live abroad like me, immigrant, all you do is keeping in touch with CICC, Yeah. Attorney Aboys and the others attorneys. They're really good, and if you want to communicate them, you can do it online. Yeah. JC will give you the link, and of course, this case is take time. It take time, but I have all the time in the world. I would like to tell you guys, if you want to do it, then go for it Yeah. and make things happen. Like me, I'm a busy person, but I make time to come here. And I said, when I promise, I will do it. I will commit. I will search for justice Yes. because this is not fair for me and for the others. The money I work hard during pandemic, not enough sleep just to support his channel, and those palipad and humanitarian, anything else, doesn't matter to me. Just the money that I borrow from the lenders that until now I'm still paying for it. It's really painful for me because that was a lend to him. It's not given. The given was the humanitarian and palipad that was given. I don't care about those. I don't care about those money. All I care is the money that I They borrow borrow. Yeah. from the lender in UK to give him assistance for his lawyer throughout his campaign for senatorial. I mean, you can see, I think you can see some of you guys in the YouTube. We have a campaign HCI UK. We, during pandemic, we have video and we campaign him for, for Yeah. senator and all those things behind the scenes. And it's really painful for me when I heard one of the ex-employee, Binok. I'm sorry, Binok. I promise to you that I will not involve you, but I'm sorry, I cannot Kasama sa list, eh. can't do it because you involved to it as well. Yeah. You know yourself. The money I had been sent there, you also involved, right? So I'm sorry I let you down. And also those people around is been very quiet because well, they are abroad anyway. They don't believe with the Philippine justice, the agencies that the government provide with. But guys, believe me, there are good people around. It's not all the government agency are corrupt. There are also a genuine people who willing to help Yeah. us, like me, OFW and a Filipino who live in overseas like me, because I am OFW. Also, I'm immigrant. I live in UK for many years now. Yeah. And for me, it's really painful that the money I work hard during pandemic, I work in the clinical sector. I work with patient with COVID. I work extra shift and I help Filipino who suffer from the victim of pandemic, of course, because I thought this man is
is a hero. Yeah. I even, you know, guys, I idolize him so much. If I can't tell you, well, how can I say this? Like, you know, when you idolize someone and you want him to be everything that he said, you believe it. Everything. So if I put him on the top of pedestal, I will do it for him. That's why I idolize him. But I'm really disappointed because he's not worth it. He is a number one, a scammer. Yeah. I'm sorry. So you guys, if you wanted to file a case against this person, go for it. You don't have to come him to Philippines and do it. Just do it in online. And of course, if you want someone to Yeah. help you, you can contact GC and the Kings. They're the one who willing to help you. That's what I did. And I'm glad I met these guys. Without them, I don't know. I'm just probably just, I don't know. I can't say anything apart from I'm grateful. I'm really grateful for these two guys. And also the CICC, Attorney Aboy and Yeah. the team are really good. They're really good team. Thank you, Attorney Aboy, for having us. And Yes, thank you. for your help. Of course, Guys. kina Attorney Aboy sa team niya, Yes. so from the attorneys na nag-assist sa amin, and sa lahat ng investigador. Sabi Yes. ko nga po sa inyo, kaya po naglabasan ang pangalan na to ay dahil po nakakalkal po yan ng investigador. Hindi naman po ito pagbibintang, ito po ay may katapat na talaga namang pinagkakitaan nila, hindi lang si Mami Karen, hindi lang kung sino-sinong OFW, na napakarami po. Bigyan natin Mami ng sample. Kasi, inaano nila, bakit daw, itong platform po ng YouTube, although talaga pwede magpalipad. Kaya salamat po sa nagpapalipad dyan. Platform po yan. Hindi po yung masama. Kahit kay Norman o kung kanino man, di masama. Ang masama po kasi nito, kung natatandaan nyo si Norman Mangusin, lalabas na. Pinamamalitang lalabas na, kailangan ng pondo. So siya po ay nangungutang sa mga OFW. Nung si Norman naman ay kumampanya, lalaban ng senador, nag-gather din po siya ng napakaraming pondo. Yun po ay utang. Yun po ang hinahabol nila. Hindi na po nila hinahabol yung mga ginamit na humanitarian kuno. Sabi, magpalipad kayo para humanitarian. Hindi po nila hinahabol yan. Alam po namin na napaka-generous ng mga OFW. Ang hinahabol po nila ay ang mga inutang. Correct. Dahil kapag inutang, dapat ito ay bayaran. Yes. At isa pa, sa mga insultong ginagawa niya, isipin nyo, si Mami Karen, Yeah. hindi daw kilala ni Norman Mangusin. Yeah. Tinatawag pa ako, guys, ng matanda. Sino ba yan si matanda? Pag untugin ko silang dalawa ni makagago. and yet, Grabe yun. while ago, he was having something to eat with his alipores in some kind of waiting shed. He actually mentioned my name. How can he not know me? Natatandaan niyo yung Yes. the word na padalhan mo ng 250,000. Yeah, si Karen Whitman. Karen Whitmore. Yeah, how can? And then he denied me. He doesn't know that. He even called me matanda. I'm sorry. Kolaong, don't call me matanda. You can call me ugly, but don't call me matanda because I'm not matanda yet. I'm still young. Yes, of course. Oy, shoutout sa inyo lahat dyan na nanonood. Hindi lang kami makabasa ng comment kasi Mukha daw ba Barbie si Mami Karen? nakapokus lang po talaga kami. Nakapokus Thank kami. you, guys. Yeah. Mukha daw Barbie. And then, of course, ladies and gentlemen, I would like to thank Mami Karen because when Mami Karen, I met with JC, actually, I am very amazed. He's so beautiful. Oh, And, thank you. JC po, simula dumating si Mami Karen, magaling na po mag-English. Yeah. Po. Oo. Oh, yeah. I'm right, JC? Oh, blessing. And of course, sa Mami Karen, sa inyong husband, na napakabait, very Oh, yeah, supportive. He knows everything. Sa inyong mga anak na Yes. very, alam niyo po, si Mami Karen po is suportado po ng kanyang napakapogi at Yes. napakabait na asawa. Yes. Mga anak niya. Yeah. So, kino-call out ko lang dito, mga kasama. Call out sa lahat ng OFW. Call out sa aking kaibigan, Oy, thank you so much sa inyong palipad. Oh, bless you, guys. Thank you so much. At call out kina Maite Manong, kina Sukir.
Yeah, Bruna Yeah. Super, thank you. Yeah. Without you, sa lahat ng Angie, ano po, yeah. Nasuker, he is so Nasuker, helpful. My God, I can't thank him enough. Sorry, bro Nasuker. Yung organization nyo sa ni Nana Sukir, itong elite, ano nga yung elite nyo? Yun na yung kinanasukir yung samahan nyo. USA Elite. USA Elite. Siya kasama, no? Hindi ako kasama. Yung USA Elite, call out po sa inyo. Alam ko po, malaking pong pera ang nanakaw din sa inyo. Niloko kayo. So, may mga way po. Katulad po ng sinabi ni Mami. Online. May online po, pwede po. Just click. Ay pipin po namin dyan itong kung saan po kayo pwede pumunta ng website. Pwede po kayo mag-file ng kaso via online. Kung gusto niyo naman umuwi at gusto niyo personally na maglapag ng kaso katulad ni Mami Karen. Yan. Kung gusto niyo ng tulong, tawagan niyo lang po kami ni JC. Basta pakiusap po namin sa mga balikbayan, magtagalog po kayo para po tayo madali. Bless you. But by the way, Mami, can we have a message? Halimbawa, kaharap mo si Norman Mangusin ngayon. Ayan, si Norman Mangusin niya. Sakto, Kuya Bunda. Oh, ha. Susunod! Kaharap mo ito si Norman Mangusin, Mami. Right. Paano mo siya kakausapin ngayong oras na to? Look at the camera. Sabihin ko sa kanya, Idol, kumusta na kayo? Oh, sana yung promise mo sa amin na paglabas mo, kami, bigyan mo kami ng, ibayaran mo kami. Kaming lahat taga AFCI UK. Nasaan na yung promise mo sa amin? Ano ba yon? Ano lang yun? Sabi-sabi lang yun? Pang ano lang yun? Pang, ano ba yun? Yung tawag na pang ano lang? Pang, Panloloko? O pang-uto? pang-uto. 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 Yeah. Yun lang. Oo, yun lang. Yung, yung sabi mo na, yung pag ako ay lalabas, promise ko sa mga mami, I'll give you loads of, Yeah. benefit. Mami, may tatanong lang ako. Meron ka bang natatandaan na isang pang-uutong word ni Norman kung paano siya mangutang? Dinadaan ba niya sa pasweet? Hi, Mami, kamusta ka na? Ganon. Gusto ko yung naiyak eh. Yung umiyak. Actually, we have so many Zoom meeting. Zoom meeting, yeah. Yeah, Zoom meeting. And before the election 2022, once I was I remember that I was at work because I'm a night shift. He did call me. It's a bit rude. He didn't even say, "Hey, mommy, how are you?" Just directly, I want to talk to you, like that. No manners at all. Yeah. And I reply, "Is that you, Idol? I'm sorry, I can't hear you. I call you tomorrow if it's okay." Then there was it, and then I tried to message him, and actually I have a little bit of short of his messages back to me. His reply said, "I call you back." Yeah. Para siya may patagong pera kung makipag-usap. Ano? Yeah. But those time is just, I don't know what to say, guys. Really, Yeah. I lose words. I don't know if he just make a promises for. I don't know, but I can't really explain how I get involved with these guys. Maybe I was just blind or deaf because JC was there and I was watching him actually when he was on live with the lots of rice and PPE and milks, and I was really adore him. I was idolizing him. I said, "Oh, this guy is so good, and he looks so real." Yeah. When he started the Mayaman challenge, I become like, I want to challenge him. Yeah. Mm. Yeah. Because some OFW is very generous, Yes. I want especially to help challenge him. people. And I was
searching for a group that who also supporting him. So I phoned Alicia D. Yeah. Because I was watching, of course, the YouTube with Lemor and Yama Yeah. and Victoria and the others, and I find a way to message Alicia D if there is a group in UK that I can join in because I want to help. That's what we established FCA UK, and then we from that we able to communicate him through our president. Of course, I don't want to mention their name, but I feel like I'm really disappointed for these two couple. I treat them like friends with my husband and I, but I feel like betrayal of trust still at the moment. Tsaka, how about mami? Ito yung gusto ko itanong eh. Gaano kalaking pera? Sa peso na to ha, sa peso, sa Philippine na currency o Philippine money. Magkano totally yung bukod dito sa mga palipad ha? Itong mga palipad, iwan na natin itong palipad. Yeah. Napalipad din is napalipad. Yeah. Itong pera na hiniram sa'yo, inutang sa'yo, o niloko sa'yo, na magkano to? Hindi kasama ang palipad, inutang lang. In total, Yeah, in total. with including the interest and plus Yeah. my husband also, Yeah. almost 30,000 pounds. Yes. 30,000 pounds is equivalent to Times- times to 80. nearly 2 million pesos. 2 million pesos. And that's real, My guys. I have a supporting evidence. All the bank statement I represent, all the transaction, the people had been transaction is all forward to the CICC. It's all done. Almost 2 million. Actually, hindi naman hinahabol yata ni Mami yung 2 million. Pero kailangan pa rin bayaran ni Norman. Oh, Alam mo, yes, actually, yeah. Mami, may nagsabing isang abogado na sa tingin niya, kahit nagkaso tayo kay Norman, wala na raw pambayad si Norman. Kasi kita naman daw natin walang pera. So, walang pera si Norman. So, itong mga kasama niya na top 8, papaano yan? Delikado kayo dyan. Well, Hindi man makabayad si Norman, siguradong dapat kayo ay magbayad. Ako pa na. Ako pa na. Yan. Yes. Thank you, JC. thank you, JC. But ako pa na. Yeah, cheers. Excuse me, guys. Ako pa na. These guys, good help. I told you, we're not spoke in Tagalog when JC and I went together with Ma'am Karen, ha? Can you recap that question again, please, Yeah. the King? My question earlier is, may nagsabi kasi na baka daw hindi na makabayad si Norman. Kasi si Norman naman talaga, kahit akong tanongin mo, wala nang pera yan. Wala na talagang pera yan. Ang pera niyan, inambabalato lang sa mga kasino. Wala na talaga. Papakulong na lang. Na-file natin, sisingilin natin, natalo siya. Ang mangyayari niya, magpapakulong na lang yung kabayo niya. Magpapakulong na lang yung Norman Mangusin na yan. Hindi na makakapagbayad niya, wala ng pera eh. Pero, the rest, nakasama sa Norman plus 8, kayo ang sigurado Yes. magbabayad. Sorry, guy, you have to. Especially those person that has been on all the transaction. I'm Yeah. sorry, but you have to. You have to. You have to. If Kasi, your account, then you have to do. You're accountable. especially Dong Batalan dito eh. Especially Dong Batalan. Yeah. Those Dong connection. Batalan is a big star. Yeah. Bukod kay Norman He is the Mangusin. messenger. Yeah, he's the messenger. He is the messenger. And of course, yung mga perang ipinapadala ay sa pangalan ni Dong Batalan pumapatak. Inuulit ko po, ang aming kasong isinampa kay Norman Mangusin at the rest sa Norman Plus 8 is syndicated estafa. Non-bailable. Hindi na po kayo makakapag-bail dito. Actually, sorry, the King, Yeah. to interrupt you. It's not necessary that Dong Batalan's name the senders, but as soon as the people they give us the name to send the money to Philippines, actually Batalan had it. He had it. He collected it from them. Yeah. Yes, so it's like him. Although he's not his name on the senders, but
He's the one who received the money. Yes, of course. Yeah. So, At hindi lang ikaw, Mami, ang nakita ko mga marami resibo. Sa ibang country, marami ding mga nagresibo. Kaya nga sabi ko, kino-call out ko lahat yung iba na nagpadala talaga ng pera dito sa fake FFCI na to. Yeah. The FFCI is a humanitarian foundation na founded by something Inc. oh, yeah. Something Filipino Inc. Something I na can't ginawa ni na Norman Mangusin and ang president nila ay si Dong Batalan. Yeah. And of course, wag po natin kalilimutan, ito pong FFCI na to ay hindi rehistrado. Yeah, yeah. I know that now. Before I believe what they said was, they said, "Oh, it's registered," but it's just a lie. It's a lie. It's a lot of lie. Pero tanda ko nung Just- una about pagre-register nilang FFCI, kung natatandaan nyo ito, nangihingi pa sila yaman ng pondo para ma-register yung FFCI. Yeah, So, they did, nawala. they did, yeah, they Yeah, natatandaan nyo yun? Natatandaan mo, JC, yun? they did. Oo, kasi kailangan nila may rehistro, 2 beses silang na-deny, di ba? So, shout out muna sa mga kaibigan natin dito. Si Bungo, nadyan. Bungo TV, Mac Pablo, si Sir Yulin, sino yung mga nakita ko kanina, si Naka Aruba, yung mga kaibigan natin dyan, si Monica, naririto na. Of course, Monica, George, yan. sino? George. Si George, si paring nga nasukir. Oh. Yan, ang napakagandang lalaki ng, Thank you, bro. Nasuper. yeah. especially nasukir, malaki naging tulong Oh, nito. yes, he Yeah. did. He did. All the Oh. advice and, all the communication. Without him, actually, when I received Binok's reply, because I always I send messages to Sir Batalan, ask for update, Yeah. and have no reply. I had really enough, and I messaged Binox, and Yeah. I'm thankful for Binok for reply me and being honest. I mean, I already forward the conversation between the messages to Binok and me to the CICC anyway, so I don't need to discuss this anymore. Yeah. 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 So, ang pinaka-importante po dito, mga kasama, katulad na ipinangako namin, so pasensya na po at na-adjust po tayo. Sa halip na June 10 po natin, ilalabas sana ito, ginawa po natin itong June 9. Kasi nga po, dapat po, bukod sa kaso natin inilagay sa CICC, meron pa po siya sa Manila City Hall, meron po dito sa Davao, at dapat po ay meron pa siya sa General Santos. Lumindol lang. At huwag pong kalilimutan, Norman Mangusin, may tsaong ka pa sa akin. So magkita-kita tayo. Magiging tsaongin ka na, Norman Mangusin. So guys, hindi na po natin kailangan pahabaan itong live na ito. See, it's almost 35 minutes. Okay na po kami dyan. Okay na po kami dyan. Ang mahalaga po, kayo po ay na-update namin. Inuulit po namin ang kaso pong isinampa namin sa grupo ni Norman Mangusin, Syndicate Instaba, nakasama sa top 1, Dong Batalan, Yamatan, si Benok Batalan, si Bonbon, Limon Creation, at itong isa na Nasa Japan. nasa Japan. At hindi lang po yan. Bibigyan na namin kayo ng clue. Meron po ditong Mag-asawa. madadamay na mag-asawa. So yan pong abangan nyo na yan. Very confidential pa lang po yan. Ito po ay mga nasa abroad pa. And one is in Philippines, I guess. I Yeah, don't know if she's nasa still Pilipinas here. siya. Maybe not. I don't know. Yeah. Na-search natin na isa sa Pilipinas. Hinahanap namin yan. So inilabas namin po ito na may matibay kaming ebidensya. At of course, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagsuporta. Tuwing magpo-post ako kung nasaan kami, especially to Attorney Aboy, sa kanyang team, sa legal team, sa kanya attorney, sa mga investigador, sa lahat ng staff, sa lahat ng mga pinuntahan natin. Of course, sa opisina ni ng Manila City Hall. Consider Geneva. Yan, maraming salamat. Taga City Hall. Of course, sa lahat ng mga taga Davao, mag-ingat po kayo palagi dyan. Of course, sa aking napakabait at napaka-supportive na asawa. Yes. Isipin mo, Sister, hinaram thank ako you. ni Mami Thank you for lending to me. hinaram ako ni Mami Karen sa aking napakamahal ng asawa. Ay kaya naman po ay so this is it. Hopefully guys, hopefully. Sabi ko nga po, alam nyo naman dito po sa Pilipinas, ang magkaso hindi lang magastos at napakatagal. Pero hopefully, ito na po yung hinihintay natin lahat. Yung po mga kaso ni MG, marami po patong mo na kaso mo,
Norman. Patong-patong ka na, pero tandaan mo, Norman, meron kang kaso na no bail. Yan na. Diyan ka na matatapos. So, sa lahat ng anti-Kulaong group, anti-Norman Mangusin, sa lahat ng mga Kulaongers, yan ha, sa lahat ng kalaban ng mga dagang dingding, ha? Dumadami pa kayo, ha? Hindi naman kayo pinapanganak, dumadami kayong mga ulaga, ha? Of course, ni-update ko na po kayo. Na-update ko na rin po kayo para kay Alex Pabella. Pero yan po, ibinibigay ko na, yan topic na yan, kay, sa aking kaibigan, kay Sir Yulin. Ha? Siya na po ang mag-update sa inyo. Pero delikado po talaga dito si Boyong. Delikado, oo. Eh, kitiisin mo naman ang kasama, walang bitaw. Walang bitaw to. Walang bitaw yan, walang bitaw. So, Mami Karen, last message para sa Last kanila. message to the my fellow Filipino, OFW, and immigrant. If you have, if you've been scammed by these guys, please go ahead, file a case. You don't have to come home to Philippines to do it. Just do it online. They were willing to help you. The CICC are a very good agency. The pamumuno ni Atty. Aboy, they're really, really good team, and they're very helpful. Basically, they're unique team. Yeah, just do it online. Don't be scared. Yeah. Because if you're scared, you let him go, guys. You know, for me, I said to MG, I will come to Philippines and file a case. I did stay to my promise, and I'm here now, guys. I know it's not easy for me, but I have been supporting with my husband. He's really supporting me and my sons. And of course, these two guys are really good to me. And I thank God that I Yeah. found somebody who's willing to help me throughout my fighting for justice. So, yun. Ang gaganda ng mga message po dyan. Hindi ko na lang po namin ma-mention. Of course, sa mga nagpalipad dyan, maraming salamat po. Thank you so much. At hopefully, ito na po yung mga sagot. At sabi ko nga po sa inyo, hindi pa dito natatapos. Kasi, mali mo, pagdating ng araw, pag talaga pong nakuha na namin, yun talagang 3 pa. Kumpleto na po. Actually, meron pa eh. Marami pa eh. Marami. Mayroon pa Lampas ng X 8 eh. yan, nandito sa... Kalma. Kalma. Sorry. Kalma. Baka abutin ng 15. Oo, mula sa 15 pa kasi yung di ba yung investigador. Okay. Lahat ng pinasa naming dokumento, kinoconnect talaga nila eh. Kaya ang dami pa, marami It take pa. time. It take at It least take 2 years. 2 years, guys. But, be patient. You get there. I'm not rushing. Ako nga, gusto ko nang banggitin yung anong yun eh. Pero yun lang po, yung aming masasabi. So, Norman plus 8 is real. Yan. As JC, ano masasabi mo sa ano mo? English, please. English, please. English. Pass. Oh, God. JC, come on. Anyway, before I go, guys, Yeah. from the bottom of my heart, I thank MG for his platform. MG, thank you very much with your team. You are the best. Yes. Thank you, MG. Me too. Yeah. And of course, Nasuke, my bro in California. Thank you, bro. And this At, dali, nawala ako. Yeah. So, sa mga kahombre ni MG, kay MG, saludo kami sa inyo lahat, sa lahat ng vlogger na anti-mangusin, si from pinaka-Aruba, Mac Pablo, Yulin Marcos, Bungo TV, kay Sir Irving, si JC De La Cruz, sino pa mga vlogger natin dyan, sina Dibank, sama na natin yan, sina Don yung kaaway lagi ni Dagat Dingding, Don Sebastian. Lahat po kayo, ay sama-sama po tayo mga kasama. Huwag natin titigilan hanggat may hininga pa si Norman Mangusin. So, sabi ko nga po, hindi natin aasahan ng pagkakataon. Malay mo, isang araw, makasalubong namin si Norman Mangusin. Kung natatandaan nyo, hanggang Sheraton, hanggang Okada, pinuntahan namin talaga. We did. We won We did. 780 Yeah. machine. Yeah. Nag-try po kami at I won.
He doesn't want to do it, but I pushed him to do it. I said, do it, bro. Come on, do it. He did. He did 780. 780 pesos. At ang puhunan namin is 100 lang. Tumakbo na ako. Ayoko magsugal. So guys, thank you so much sa inyo lahat. 519 na Thank viewers. you, guys. Doon po sa lahat ng magre-reaction nito is open po ito para sa inyo lahat. Pasalamatan nyo lang po ang aking kaibigan, si Parang JC, si Mami Karen, of course, The King's TV, My sa inyo adopted po son. lahat. My Yeah. adopted son. Ako po talaga ang nawawalang pangatlong anak ni Mami Karen. Di ba, Mama? Bale mo, makapunta kami ni You JC are sa my UK. adopted brother Yeah. and sister, your wife. Yeah. So guys, all of you, maraming salamat You sa pamilya guys. ni Mami Karen na nakakasama po namin. Actually, halos lahat yata kamag-anak ni Mami Karen. Yes, thank Minute you. up po namin sa kanilang suporta. Sa pagtitiwala, siyempre, of course, kasama po na kami ni JC, pinakalala po kami na kami po talaga yung mga nawawala niyang pamangkin. Yes. Kami po yung pag-aaralin yata ni Mama Karen sa sa UK. Of course, yeah. Welcome. Welcome. Si JC po, parang ayaw sumama kasi kaya daw po alamig English ang hindi. Alright. So guys, I love you all sa inyo I lahat na love you nagpalipad. guys. Thank you for watching. I love you. Thank you for watching. Ito ang tatandaan nyo. Hindi lahat ng nagtatago sa batas ay pwede natin pabayaan. Katulad ng ginagawa Precisely. ni Dong Batalan na nahimik pero siya may kasalanang iniwanan. Ganon din po si Norman Mangusing. Kung natatandaan nyo, siya po ay nananahimik ngayon. Ginagaya niya si Dong Batalan na kapag tahimik na hindi na siya mapapaila ng kaso. So, mali. Too late. Mali. So, ito na. This is my final word. Para sa Norman Colaong, harapin mo ang inaharap naming kaso sa'yo. Syndicated Estafa, no bail. Plus 8. Maraming salamat at mabuhay po kayo lahat. Thank you Thanks, for watching. guys. I love you all. I love you. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Sino What's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, nakita naman natin, napanood naman natin. Ito pong live ni Kuya The Kings patungkol po dito sa pagkakaso ni Nanay Karen Whitmore dito po kay Culaong. Pati itong si Kuya The Kings nagdemanda rin. Nakita natin siya na nandoon po sa opisina ni Attorney Aboy Paraiso ng CICC at pati na rin si Nanay Karen Whitmore ay kasama rin pala dyan. Ako, paano ba yan, Culaong? Medyo marami talaga ang paparating na mga problema sa iyo. Kung ngayon ikaw dumaraan na sa napakalaking problema dahil sa mga kaso na natanggap mo mula kay MG, sa pamilya ni MG, sa kanyang asawa, sa pamilya Lopez, heto pa, dumagdag pa ito nga kay Nanay Karen Whitmore at kay Kuya The Kings. Talagang ganon ang paniningil ng mga inape ay nasa huli. At nasa huli ang pagsisisi. Nako, yan kasi yan ang mahirap kay Culaong. At napatunayan natin na talagang siya po ay walang utang na loob. Kaya nga po ang isang Nanay Karen Whitmore ay talagang inuwian at kinasuhan para po makasingil doon sa mga inutang nitong si Culaong. Alam nyo, ang isang punto dito sa napanood ko na ito na sabi ko tamang-tama sa mga sinabi ni Kuya The Kings ay yung pong patungkol sa hindi porke nakikita natin na si Culaong ay naghihirap na, hindi porke na nakikita natin na si Culaong hilahod na, hindi na siya kailangang singilin pa o kaya pagbayarin pa sa kanyang mga kasalanan. Dahil po, kahit ano pa ang maging estado niya sa kanyang buhay, kailangan po niyang pagbayaran ang mga katarantaduhan na ginawa niya sa kanyang mga nautangan, nabudol, naloko, nahinga ng pera. Noon po nga siya ay nakakulong pa noon sa BJMP. Kaya po
abangan natin ang mga update dito dahil itong si Kulaong ay tingin ko talagang magiging Philippine looper na to pagdating ng panahon. Dahil kailangan niyang pumunta ng Davao, kailangan niyang pumunta ng Jensan. Dahil yung sa Jensan, alam natin, kay ano yan, kay pambansang kamao. Dating Senator Manny Pacquiao ang nagkaso sa kanya dahil po sa pambabalahura ni Kulaong sa kanyang nanay. At ngayon po, ay madadagdagan pa po yan ng kaso ni Kuya The Kings na sabi nga po, doon din daw po i-demanda eto nga si Kulaong sa Jensan. Ako, ano na talaga, kumbaga, time of reckoning ba tawag? Talagang ano po no, kumikilos po talaga ang tadhana sa napakamahiwaga pong pagkakataon dahil lang inaakala ni Kulaong na siya po ay lusot na. Wala na pong matatanggap na kaso dito sa mga 5 mommies. Yun pala, meron talaga. At nandyan pa po ang original 5 mommies na pwede rin pong umuwi anytime soon at magkakaso din po sa ating pambansang budol, pambansang pandemic scammer na si Norman Mangusin. Ang isa lang din po na ibinato sa ating informasyon ni Kuya The Kings ay may madadamay po ng mga dating tauhan. Katulad nito si Dong Batalan at pati po itong si Sekyama. Yun po kasi yung consequence ng kanilang pakikisama kay Kulaong, yan ang consequence ng kanilang mga pakikipagtulungan kay Kulaong. At hindi po talaga maitatanggi, never pong maitatanggi na ito po nga si Dong Batalan at si Sekyama ay talagang meron pong partisipasyon sa pagtanggap ng mga padala ng mga OFW, especially ng mga nanay. Kahit po ako ay naging saksi ako dyan Natatandaan ko noon nung humihingi ng pera, eto nga si, alam ko si Sekyama yata yung humingi ng pera noon kay Kuya Alfa Romeo para sa, basta pumunta sila sa pumunta sila sa isang Cebuana o Western Union na merong Cebuana at kasama pa si attorney para po kunin yung padala nitong si Kuya Alpha. Magkatawagan kami ni Kuya Alpha habang magkatawagan dun sa kabilang cellphone, eto nga si Yama at eto nga isang babae nga at naririnig ko yung usapan na nandun na sila sa sa Cebuana, kukunin na yung padala, mga ganon. Naalala ko yan At dahil nga po ako'y nasa mga GC ng mga mommies noon at ng mga meron din pong mga mommies na nasa GC ng parang executive yata pangalan ng FLM executive pangalan ng GC. Meron din pong mga mommies na nagkwento sa atin at nagpadala ng mga screenshot na patungkol po doon sa panghihingi ng pera nitong si Kulaong, panghihingi ng padala para po mapang VIP niya. Sinasabi lang naman na pangtulong, pero alam naman natin lahat yun napunta sa pang VIP ni Kulaong. Diba? At marami po talaga nagpadala sa kanya noon. So, eto na yung panahon ng paniningil. Eto na po yun. At medyo matagal lang talaga. Matagal lang po talaga ang hustisya, pero kumikilos po. Ang importante meron, ang importante gumagalaw po at mabibigyan ng hustisya ang mga perang napariwara sa pagbibigay kay Kulao. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Syempre salamat kay Kuya The Kings, kay Nanay Karen Whitmore at kay Tol JC De La Cruz dito po sa kanilang press con. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog. Ingat po kayo. Suportahan po ninyo si Kuya The Kings at si JC De La Cruz. Yan po ang kanilang mga pangalan dito sa YouTube. Sana po masupport nyo sila. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Lahat po kayong mga naagrabyado ni Kulaong, nabudol ni Kulaong, nakuhanan ng pera ni Kulaong, nautangan ni Kulaong na hindi binayaran. Kayo po ay mayroong pagkakataong makakuha na ng hustisya dahil po may kakampi po kayo sa ating gobyerno. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas.
God first. Salamat po.